Wow! Ito na yung itsura. Do you think that's good for 4 days? Puro Pilipino lahat yan, guys. Free pick up yan sa mismong hotel. Arabic letter. Ito din yung sikat na mosque. Masakay na tayo. Punta na tayo sa hotel. Hotel Badia Hotel. Hello guys! I'm back again with another video, another series, another travel destination to visit. At guys, ngayon, pupunta tayo sa isang destination na kung saan konti pa lang nag-vlog dito sa Pilipinas, which is sa Brunei. And guys, ngayon, nagbayad na ako dito sa letter E, which is yung lagi ko sa inyo sinasabi na bayaran ng travel tax. So, ang bayad dito is 1,620 pesos. So, mandatory yan. Bawat isang traveler ay dapat magbayad dyan. Except na lang kung OFW ka at babalik ka dun sa mismong place of work mo. So, ang aga kong dumating dito, like 4 hours before our flight. And nagbayad na muna ako ng travel tax. Then after na mag-check-in na tayo. And ayun, tignan nyo, ito yung itsura ng airport ngayon sa NAIA Terminal 3. Walang gaanong, mali pala. Napakadaming palang tao. Makita ko sa inyo. So ngayon, tara, mag-check-in na tayo. Tignan nyo. It's a prank lang yung sinabi kong wala. Binakatingin kasi sa akin kanina habang nagbablog. Tuloy na mental block ako. Tinitignan ko na dito yung flight natin. Ba't di ko ba kita? Ayun. Ito tayo. Ayan, ayun. Nasa baba. 5J409 Brunei 2025. And open na. Okay. Pila na tayo. Kunti lang pala yung pila. Iba pala yung pila na nandun. So ito, ayan, check-in tayo. Medyo maikli lang. Ito, may visa check or something, hindi tayo dyan. So dito tayo. So yan, hindi gaanong matao. And alam nyo guys, ito sa punta ko ngayon magpapakatotoo ako sa inyo, medyo kinakabahan ako. Kasi syempre, kukunti lang yung mga napapanood kong vlog about dito sa Brunei. At mamaya, ibibida ko sa inyo kung ano yung mga travel requirements na kailangan para makapunta dito. And actually, visa-free siya. Visa-free siya sa mga Philippine passport holders tulad ko at tulad nyo. Kasi syempre, naiintindihan nyo ako. So, Philippine passport holders kayo. Visa-free naman siya. And meron lang talagang mga ibang kailangan sagutan na sa mismong portal nila and whatsoever. So mamaya ididikta ko sa inyo yun. At alam nyo, dito sa flight natin, dito sa trip natin na to, meron tayong 3 flights. So from Manila to Brunei o Bandar Seri Begawan, then from Brunei going to Kota Kinabalu, then from Kota Kinabalu going back to the Philippines. So parang 1 week halos yung ating trip ngayon. Kaya mamaya ibibida ko sa inyo yung mga dapat yung ihanda. And guys, alam nyo, medyo strict yung pagpasok. Dahil dun sa portal talagang kailangan very detailed lahat ng pag-fill out nyo. Like for example, yung coins, kung magkano ang dala mo, USD, NTD, SGD, Philippine Peso, and whatsoever, kailangan mo i-indicate doon. Kaya ako, binilang ko pa mismo yung coins ko kanina. So mamaya ibibida ko sa inyo yan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ganun ang pagpasok dito sa Brunei. But huwag kayong kakabahan, okay? Huwag kayong kakabahan. Kasi ngayon, ipapakita ko sa inyo yung kung ano nga ba talaga ang itsura ng country na yon. At ngayon, sisirain natin ang mga misconceptions, ang mga ibang mga iniisip ng mga Pilipino o mga ibang turista. Kaya natatakot sila magpunta sa Brunei. And di ba nga, tinag nga yung Brunei na parang boring country or whatsoever. Pero ngayon, papatunayan ko sa inyo na kahit paano hindi boring doon. Okay? Okay, so tapos na tayo mag-check-in. Ilagay na natin doon yung baggage natin. And ngayon, doon na tayo sa immigration area. And syempre, bago kayo magpunta sa immigration, kailangan guys, isi-fill out nyo yung mismong e-travel. Ayan, as you can see, doon yung e-travel. Ito, yung mismong yan, dapat ma-fill outan nyo yan. Yung link ilalagay ko sa ibaba. Ayan, ngayon lang nag-focus. So yan, i-scan nyo na lang dito sa screen kung gusto nyo. Or pwede nga yung link na lang sa baba yung buksan nyo. Take note guys, yung e-travel, pwede nyo siyang fill outan like 72 hours before your departure time or departure day. Okay? So hindi kayo pwede mag-fill out niya ng 1 week before. Ganun, super excited nyo. Hindi pwede. Ayan yung itsura ng immigration. Yan ang ating dadaanan. Lahat tayo required dumaan dyan. Okay? Abangan nyo na lang ako mamaya kasi bawal mag-video dito sa side na to. Okay guys, nakalagpas na tayo doon sa mismong security check at saka sa immigration. So far, ang tinanong naman sa akin kung kailan ako babalik. Like as usual, like before, ganun lang din naman. At ngayon, pumunta tayo sa airport lounge. Kasi napakaaga natin. So let's go dito sa level 4. Let's go na sa lounge. At mamaya, i-explain ko sa inyo kung ano yung mga dapat yung ihanda ko, mga dapat yung i-expect at i-prepare bago kayo pumunta sa mismong NAIA pa lang at syempre sa Brunei. Alam nyo, napakadaming tao. Like for real, ang daming tao. Ito straightforward naman ako sa inyo. Sinasabi ko naman yung totoo or whatsoever. Di ba dati usually immigration lang madaming tao, pero dito check-in counter madaming tao, immigration counter maraming tao, tapos pati yung security check ang daming tao talaga. Like dun ko lang nakita na ganun kahaba yung pila. Pero kahit ganun kahaba yung pila, wala pa tayong 2 hours na pumila. So parang mga 5:30 tayo dumating dito or 5 o'clock. Then ngayon 6:30, ito na. Andito na tayo, nakalagpas na tayo sa imig. Nyo gusto mapasok dito sa Marhaba. Soon. Dito kasi tayo lagi napupunta sa Pags. Madami na po available. Kukuha na tayo ng ating pagkain. Kailangan natin ikain yung dinner natin. Dahil pagdating natin dun sa Brunei, wala na, sarado na lahat. Kasi nakadating natin ng mga 10:45 something, baka nga 11 PM na. Same time sa dito sa Pilipinas. So let's eat our dinner here na. Yun yung mga food dito if ever. Yan. Buti naman bago-bago ngayon.
Doon tayo sa side ng pasta. Wait, hanapin natin. Nakita akong pesto eh. Ito yung nakita. Let's go. Ayan. Pesto. Tapos ito is Charlie Chan noodles. Ayan guys, so andito na ako ngayon sa Pugs and nakakuha na ako ng mga pagkain ko at syempre, di ba nga, gabi na nga dating natin doon at wala na tayong mga maaabot ng mga restaurant and whatsoever, kaya ngayon ikakain ko na lahat para breakfast na lang bukas yung kakainin ko. So dito sa Pugs as usual, tulad ng sinasabi ko sa inyo, meron ditong pesto, meron ditong lugaw, meron ditong spinach something, tapos ito, meron bago na usually hindi ko nakikita dito before, century egg siomai. So titikman natin yan. Tapos kumuha din ako nitong yogurt na strawberry, ayan as you can see, tapos dalawang mineral water. Kasi share ko lang backstory, kanina bago ako magpunta dito, nagpunta ako sa Ayala Malls, Manila Bay. Tapos only wings ako doon. Kasi diba, after kasi before itong mismong vlog na to, kagagaling pa lang ng Japan. So parang natakam ako sa chicken wings. So yung chicken wings ako. So okay, dahil ko na sinasabi, ngayon sasabihin ko na sa inyo yung travel requirements pagka pupunta kayo ng Brunei. Ayan guys, so nag-mic ako kasi medyo maingay talaga dito sa mismong Pugs. So ngayon, i-explain ko na sa inyo yung travel requirements kapag ka magpupunta kayo sa Brunei, okay? So 4 lang naman ang pinaka-required talaga. Kasi alam nyo, sa Brunei, hindi ganun ka tawag doon, hindi siya yung mahigpit na term eh. Basta hindi ganun kaluwag. Hindi ganun kaluwag ang pagpasok. Like what I have said earlier is dapat guys, mayroon kayong round trip airfare kung tourist kayo. Kasi need na need yan. Tatanungin sa inyo yan sa immigration dito pa lang at syempre sa immigration doon pagdating nyo doon sa Brunei. Number 2, kailangan nyo i-fill out yung etravel.gov.ph tulad ng mga previous trips natin. Required yan. Kung Pilipino ka, kahit foreigner ka, kailangan yan. So yung link ilalagay ko na lang dito sa baba. And syempre, number 3 is kailangan yung confirmed hotel booking o hotel accommodation. And guys, legit na kailangan talaga to kasi tatanungin to sa inyo kapag nagpunta kayo sa Brunei. Like for example, kung tourist kayo, tatanungin kung saan kayo tutuloy and whatsoever. So need yan. Dapat i-book nyo na yan. And also, kapag magbubook kayo ng hotel, ilalagay ko na lang yung code dito. You can use my code Paul Ivan type of Sakluk para magkaroon kayo ng extra 5% of discount sa lahat ng i-avail nyo sa Klook Mapa hotels and activities. Okay? So, ang pinaka-last na kailangan nyo na talagang required sa kanila is ang Brunei INRS portal. Kailangan yung sagutin yon para yung e-travel. Diba sa atin e-travel sa atin sa Pilipinas, doon sa Brunei yun ang kailangan. So yung link ilalagay ko dito sa screen. Yan, medyo mahigpit dyan. Like for example, ilalagay nyo dyan yung mismong details nyo, flight details nyo and whatsoever. Tapos kailangan nyo din dyan ilagay yung mismong kung ilan yung dala-dala nyong pera. Like to be exact talaga. Kunyari, meron kayong dala na $100, meron kayong dala na 1,000 pesos, meron kayong dala na Singapore dollar, Malaysian ringgit. So ako dineclare ko talaga siya. Kasi ang nakalagay dito sa mismong screen ng Brunei na yon is kailangan totoo kasi kapag hindi is parang may chance na parang i-cancel yung arrival card mo, which is meaning nun baka hindi na kayo makapunta dun o makapasok sa Brunei o parang airport to airport, I don't know. And yun, so be honest lang, kapag ka naman turista kayo, madali na lang naman yan, so super easy lang. And yan, ilalagay ko na lang yung link dyan sa baba. At syempre medyo nakakatakot ito, ipapakita ko sa inyo, diba? Nung nag-sign up ako, nag-sign up tapos kumuha ko ng e-arrival card, meron nakalagay death penalty for drug traffickers dun daw sa Brunei law, gano'n daw talaga. Which is, hindi ko naman gagawin yun, diba? Pero syempre, grabe, no? Unang-una pa lang pagpasok mo, talagang parang meron talaga silang batas na sinusunod. And napakadaming batas pagpasok sa Brunei na kung saan i-explain ko sa inyo sa mga susunod na vlog, okay? So ngayon, yun lang naman. And after nito, after kong kumain, pupunta na tayo dun sa ating boarding gate. And after natin dun sa boarding gate, dadating na tayo sa Brunei. Syempre, papakita ko sa inyo yung mismong pagdating natin dun. Like, kung ano itsura, like yung paglabas yun sa tube, ganun kung may tube man doon or whatsoever. Tapos yung immigration nila, syempre hindi pwede mag-video doon, pero i-explain ko na lang yung full experience ko sa dulo ng video na to, okay? So abangan nyo pa yan, okay? So ngayon kakain na muna ako and see you later. Ayan, oo nga pala, hindi ko sa inyo nabida kung ano yung flight ko. Ang flight ko is 5J409. So ano siya, ang boarding time ko is 19:40. So 7:40 PM yan. Ano oras na ba? 6:54 pa lang naman. And ito, gusto ko lang sa inyo makita itong bagong stamp, departure stamp ng Pilipinas. Kasi lately lang to meron lang atang 1 month ago. Diba nag-Japan tayo? Nung nag-Japan, yun pa lang yung first time. Pero yung mga previous trip, hindi pa ganito. Ay, yung itsura. Yan, di ba? Letter, parang pa letter D, which means feeling ko departure ibig sabihin. Hindi ko alam, nag-ibento lang ako, ewan ko, I don't know, wala akong sapat na batayan na yun talaga. Batayan yung itsura. Yan, sa mga nagtatanong, yan po. Okay? So, kain na tayo.
Pesto. Okay, so ito na tayo. Papunta na tayo sa gate 102, which is dun kasi yung gate natin. So, ayan. Wow! Ano na eh, 6:30 na, then 6:40 kasi boarding time namin. And alam niyo, mag-update pa ako nung nasa portal kasi ang nangyari, parang dagdagan yung pera ko dito na peso. Kasi nag-withdraw ko. Eh kasi di ba kailangan nga doon sa mismong portal, dapat exact amount ng mismong mga pera yung nakalagay. So, dagdagan ko siya ng peso. Sana naman hindi ganun ka-technical, no? Pero mamaya sasabihin ko sa inyo kung talaga bang ganun ba dapat ka-stricto or hindi, or dahil first timer lang ako kaya ganito iniisip ko, di ba? Parang ano to, bagong ano siya, bagong lagay ng glass. Para tuloy sumikip tignan. O ayan, kung maaga kayong dumating, pwede kayong mag-shopping dito. Kung gusto niyo ng inyong neck pillow, ayan, bumili kayo dyan. Alam niyo ba, share ko na sa inyo, gusto kong sumakay dito sa Turkish Airline. Soon, Turkey yan, no? Iniisip ko baka may ibang bansa pala na parang nararapat talaga na flagship nilang carrier ng aeroplano yung ganyan. Ayan, nag-vlog si Kuya. Go, support. Pag kami nakikita kayo nag-video or whatsoever, huminto kayo. Supportahan natin ang content na ginagawa. Kapwa content creator yan. Go, support. Nyo, gusto ko ng ganyan eh. Ayan, nakikita nyo. Airwheel ang tawag dyan. Kaya lang kasi ano eh. Nabasa ako na kapag daw airwheel daw yung mismong luggage mo, parang hindi ka papayahan ng ipasok yon kasi dahil sa amount ng parang battery, I mean yung parang capacity ng battery ganun. So para mag-ingat, para hindi na ako mamali, hindi na ako magdadala ng ganun. Ayan, finally nakarating na tayo dito. Diyan tayo pupunta. Ayan guys, Brunei, let's go. Ayan ako nakakasalubong ng mga viewers dito. Guys, pag kami nakakasalubong ako ng viewers, tapos sinasabi nila, hi Ivan, ganyan. Tapos ako nagugulat, sabi ko, hi po. Grabe, ang high tone pa naman ng voice ko kapag gaganon. No? Ito na, dito na tayo sa side na to. Ayan na. Medyo crowded tong gate na to, no? Hindi man lang pinaghiwa-hiwalay. Okay, dito tayo umupo. Ayan, let's go. Okay, let's go. Brunei. Sabi nung nag-scan ang passport ko bago ako pumasok. Sabi ko, ate, ito po yung nalalambot na itsura, guys. Sabi ko, ito po yung passport. Tapos sabi nga lang, ay, ikaw yung TikToker. Ay, ako po. Kapag ka talaga gano'n, bigla tayo sumisigla. Kaya alam nyo, kapag ka kasi vlogger kayo or nag-vlog kayo, gumagawa kayo ng videos, nagko-content kayo, kapag ka nare-recognize kayo sa public, iba yung reward, guys, na feeling. Like may nakaka-appreciate or whatsoever, na may nanonood and what. So, nakakatuwa. If ever kayo, guys, kung makikita nyo ako sa airport or kahit saan pa man, make sure, I mean, hindi ko kayo inuutusan. I mean, kapag if ever lang naman na merong chance, reach me out. I'll reach out to. Ay, dito tayo, 6F. Baba na natin muna ang ating mga gamit. Buti na nakaihi na tayo. Kapag may backpack kayo ng ganito, kung may backpack kayo, pwede nyo ibaba ito. Buti na lang malamig dito. Malamig ngayon. Okay, baba natin. Buti natin ang passport natin sa bag para hindi ma-misplace. Pag ito'y nawala, ito ang buhay natin lahat ng mga traveler. Pacific Air welcomes you to Brunei International Airport. Time check for your convenience, it is now 30 minutes past the hour of 10 in the evening. And for your information, there is no time difference. Okay guys, welcome to Brunei! Ayan, ito itsura ng paglabas ng aeroplano. Ayan. Ayun na nga bang ina-expect ko. May mga Arabic words. Side na ito makikita nyo yung mismo mga runway. Grabe, gulo-gulo pa yung buko. Tignan nyo. Kasi nakatulog ako sa flight. And tignan nyo, tinake out ko yung mismo airplane meal ko. So ganito itsura kapag ka-departure naman. May mga paupuan. Ang galing. And bababa tayo. At ayan na, as expected, may mga arrivals and transfers na Arabic words. So kunin na natin yung ating maleta dito sa belt number 1. Ayan, tignan nyo naman walang katao-tao. I mean, parang hindi ganun ka-crowded dito, no? So, ayan yung makikita nyo. Itong nasa likod ko, ayan, yung nakikita nyo dyan, immigration yan. And, medyo matanong yung immigration dito. But, mabait. Hindi naman nakakatakot. Like, yung ine-expect ko. Yung ine-expect ko kasi parang masungit and whatsoever. But, ang immigration na lang dito, tinanong sa akin ko, first time ko daw dito? Sabi ko, yes. Tapos, purpose of traveling, I will vlog. Sabi ko ganun. Tapos, tinanong ko saan ako mag-i-stay. Sinabi ko sa Badia Hotel. Then, after nun, tinanong ko kung gaano daw katagal. Then, sinabi ko naman, is 4 days. Aalis ka ko ng February 4. Then, after ng February 4, sabi ko pupunta ako ng Kota Kinabalu. Then from Kota Kinabalu, mag-stay ako dun sa Glet and I'll go back sa Manila na February 7. Ayan, nakuha ko na ang ating maleta. Let's go outside. Ito yung itsura, diba? Walang katao-tao. So doon, yung oversized baggage na nakalagay. Goods to declare, nothing to declare. Yung itsura ng baggage belt.
Let's go. Wow! Ito na yung itsura. Guys, alam nyo, medyo malamig ah. I mean, malamig talaga siya. Itsura ng arrivals area. And grabe, o tignan nyo, may KFC doon. Ang cool! Ang ganda. Hindi naman pala nakakatakot yung Brunei, guys. Sa mga social media, kasi parang tinatakot yung mga tao dito. Hindi naman pala nakakatakot. So ngayon, bumili tayo. Sana tumatanggap sila ng card kasi Gcash ang gagamitin natin dito. Tignan natin kung magkano. The best price. $8. Yeah, because this is only for our Okay. data. So this is good for how many days? Because I'll be staying here until February 4. Only 4 Because days. this one is for 1 month, but depends on your usage. Okay, so 2 gig of data or unlimited? It's 2 gig. 2 gig only. For bigger we don't have, but you can just Register. for $10 is 5 GB. So which means altogether will be $18. Ang 2 gig nila guys is 8 Brunei dollars. So pagka 10 gig pagka $9 is 3 gig. Yes, $10 to gig. Actually, since we have a free, we give you free $5 credit. Okay. Yes, so if you want to deduct from this $5, which is How can I deduct it? altogether will be 3 GB left. Yeah, 3 GB. Good. Do you think that's good for 4 days? For Google Maps? For Google. Okay, should be. Yeah, okay. Usually we have our branch is at City Square. City Square. Again, what again? City Square? City Square. Okay, I'll just take note. City Square daw guys, mayroon silang branch doon. And guys, so nakabili na ako. So ang price na nabili ko $8. So ito yung conversion niya sa Philippine peso. At mamaya ko nang ibibida sa inyo yung full details na mismong pag-avail ng SIM card pagka nasa hotel na lang tayo para quickie. So, kasi anong oras na rin dito ngayon sa Brunei? So, actually, same lang naman ang time sa Pilipinas. 11:17 PM and sarado na yung mga ibang stall. Buti na lang guys, bukas pa itong mismo mansion na to na kumbaga bandang 11 o'clock onwards kasi Cebu Pacific yung flight ko and yun yung cheapest kasi syempre budget airline tayo. So, ito lang yung nag-iisang bukas and ang mura ko lang nabili yung SIM card, $8 lang, 8 Brunei dollars lang. Tapos meron na siyang 2 gig, tapos 20 minutes call, tapos 20 text ata. Ilalagay ko na lang yung tama dito. Then meron pa akong free na 1 gig kasi 2 gig lang talaga yun, di ba, na internet. So may free pa ng 1 gig. So parang total 3 gig yung aking internet. So tara na muna, hanapin na natin ang pick up natin. Puro Pilipino lahat yan guys. Walang ibang lahi dyan. So dito muna, sa side na to makikita natin yung mga sign. Then dun sa bandang dulo, andon yung BIDB na ATM. So punta tayo doon. BIBD pala. Ayan, nag-withdraw ko dito sa BIBD na $200 Brunei dollars. Na-meet ko na yung mismo mag-pick up sa akin. Nakalimutan ko lang i-video. So gusto ko lang kayo i-tour dito. Nandito sa side na to merong Royce. Ayan. Meron yan sa Japan eh. Actually meron dito. Ang galing naman. Alam niyo ba, hindi ko yun nakita sa Narita. I mean sa Narita and whatsoever. Sa Osaka lang ako nakakita ng Royce. Ewan ko. Ay, Brunei vlog nga pala ito. Ba't ba nagbibida ako dito ng Japan? Ayan na. Dyan ako nag-withdraw. If ever, kapag mag-withdraw kayo, is dito kayo lalabas. Dire-diretso lang. Dyan mag-withdraw ng cash. And dito sa Imagine, dyan kayo bibili ng SIM card. Ayan guys, tingnan nyo. Ayan, Badia Hotel, tapos Ivan de Guzman, February 1, 2024, 22:45 pick up. And free pick up yan sa mismong hotel. Kaya if ever, yung hotel ko na lang din yung i-book nyo para magkaroon kayo ng free pick up. Guys, malabas na muna tayo. Papakita ko sa inyo itong labas. Dahil iniintay pa yung isang isang passenger doon sa papuntang Badia Hotel kasi dalawa kami. So parang Pilipino din siya, Torres kasi yung pangalan ng apelido. And ayan, papakita ko sa inyo yung labas. Meron ditong pa-kotse, grabe yung raffle dito. Kotse, actually meron din naman sa ating raffle na ganyan. Talagang itinataas ko lang talaga tong paraffle nila dito. And ayan, as you can see, meron ditong Jollibee. Ayan yung Jollibee guys. Actually, nakikita ko to sa mga vlogs. Tapos, ayun yung pangalan na Jollibee. Tapos, ito yung Arabic word ni Jollibee. Arabic letter. Yan. Actually, sarado eh. So, wala akong makita ng mga mismong presyo. But, ito so far, yung loaded price nila, parang gusto ko tong itry. Loaded price nila, sriracha loaded price, tapos cheesy loaded price, 4.10 Brunei dollars. Tapos ito, merong breakfast on the go. Ayan. Tingnan niyo yung presyo, guys. Ang presyo is $3.40. Yan. Alam niyo ba? Ang lakas ng pera ng Brunei. Kasi tulad ng mga nare-research ko, hindi lang sa mga vlogs, ang yaman talaga ng Brunei, guys. Like, 1 Brunei dollars is equivalent to parang 40 pesos o 41 pesos sa atin. So, yung right conversion, ilalagay ko na lang dito sa baba. Grabe, ang mura.
At the same time, ang mahal ng mga bilihin. Ito din yung sikat na mosque. Ayan o, tignan nyo, ang ganda. Like, katabi lang siya mismo ng airport. Alam nyo, i-vlog ko to kapag paalis na ako ng Brunei, going to Kota Kinabalu. Kasi hindi natin na-vlog at hindi natin nasulit mismo tong area eh. So, saglit lang naman tayo dito. So, ma-vlog natin yan. Muna ulit tayo kasi kainit sa labas. Let's go dito muna. Pagka-departures, dito kayo sa taas. Yan. Ang dami ko na nabida sa inyo. Ano kasi nag-iintay ako eh. Kesa naman tumanga lang ako ng walang binibida sa inyo. At least nagbibida na ako ng kung ano-anong facts na matututunan nyo. Dumating na yung mga kasama ko. So, pinick up na tayo. Ito yung itsura ng labas ng mismong airport. The arrivals area. Actually, malungkot lang kasi gabi nga tayo dumating. So, hindi natin na-appreciate mabuti. Hindi natin nakita, ganyan. Alam nyo, ngayon ko lang na-realize. We unlocked our 9th country! Ang galing! Pang-siyam na country na natin to. Van. Van ang sakay. Ayan, nakasakay na tayo. Punta na tayo sa hotel. Okay guys, so nakarating na tayo dito sa mismong hotel natin. Ayan, ito yung mismong sinakyan natin na van. Actually, itong hotel na to, meron silang free airport pick-up and airport drop-off. Which is makakatipid na kayo ng $10 to $15 kasi sa Dart app nila ay ganun ang presyo. O, diba? Malaki na yung natipid ko. And itong hotel na to, pangungunahan ko na kayo. Ito so far, yung nakita ko medyo maganda yung offer. Like, maganda yung itsura, hindi ganong luma, and meron yung pick-up na libre. Hotel Badia Hotel. Pangungunahan ko na kayo, hindi ko ito binuk sa Kloka. Kasi diba, laging sa Kloka ako nagbubook. Kasi walang hotel doon ng Brunei. So, ito ay binuk ko po sa Agoda. Agoda ko siya binuk. So, mamaya ibida ko sa inyo yung price. And ito yung itsura. O, diba? Ito yung itsura ng lobby. Ang lamig. Last point sa akin. Ganun yung gusto ko sa mga hotel. Malamig yung lobby. And ito. Ayan, papakita ko sa inyo so far. Ito yung itsura. O, diba? Ayan yung itsura ng hotel room. Ito yung itsura ng hall. Tapos meron silang swimming. Ay, may swimming pool ang galing. Hindi ko lilinawin ko na lang mamaya kung may libre ba to na parang breakfast buffet or whatsoever kasi hindi ko inakita sa binok. Okay, so yung mismo hotel tour, sa separate video ko na lang ibibigay sa inyo. So ngayon focus na muna tayo sa mga travel requirements, sa mga naranasan natin sa first day and na may isa-summarize ko sa inyo. Hello everyone! So ayan, nakapag-check-in na tayo dito at ngayon po, bibigyan ko na kayo ng aking review sa buong first day na na-experience ko sa pagpunta dito sa Brunei. Okay, so wait lang, kukuha lang ko ng tissue and grabe, napagod ako sa first day ko, nakinabahan na whatsoever, but walang dapat ipakaba. Talagang ako kasi nag-overthink lang ako. Kasi sa mga napapanood ko nga na vlogs, guys. Kasi kapag ka manonood kayo ng vlog sa YouTube, may mga sinasabi na gano'n na nakakatakot daw tong country na to. But, so far guys, hindi pa ako na-experience ng takot. Okay, natakot lang din ako dun sa natakot lang ako dun sa parang portal nila. But kasi may pa-death penalty na nakalagay dun. But wala. Okay, so ngayon, ikwento ko na sa inyo yung nangyari. From dun pa lang sa Pilipinas, papunta dito sa Brunei. Then from dito sa Brunei International Airport, papunta naman dito sa ating hotel, okay? So, doon sa Pilipinas is actually, syempre, normal lang naman ang mga ganap doon. Syempre, nagpunta ako sa check-in, tapos after mag-check-in, syempre, nakabayad na ako ng travel tax. Tapos after na, nagpunta na sa immigration. Then sa immigration, ang tinanong lang sa akin doon, kailan ako babalik, which is yun lang naman talaga yung usual na tinatanong, tulad ng mga sinasabi ko sa inyo sa mga previous travel vlogs natin. And then, sinabi ko din sa inyo na ito ang mga kailangan ihanda, okay? Review ko dun sa notes ko para hindi ako makakalimot. Kasi ayoko nang nakakalimutan ko yung mga ibang mga ititip ko sa inyo para if ever pag magpupunta kayo dito is syempre ma-adapt nyo din. I mean, ma-i-apply nyo. Ganun, okay? So, number 1 na mga kailangan nyo is yung round trip airfare. Kailangan kung turista kayo, round trip airfare guys is a must, okay? Round trip airfare. So, i-share ko na sa inyo itong mismong flight ko going here sa Brunei from the Philippines via Cebu Pacific, guys. Nakuha ko lang ng 1,500. Yes, 1,500 pesos ko lang siya nakuha. Kaya ako nagpunta dito sa Brunei. Sabi ko, grabe, 1,500 pesos lang. Then yung 1,500 pesos na yon, may kasama ng food. May kasama ng food. And tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, sa mga previous clip, is tulog ako dun sa flight. Kaya tinake out ko na lang to. Naalala ko, bumili nga pala ako ng food. So, diba? Ang mura niya, 1,500 lang. Pero yun, wala pa yung maleta ha. Pero nag-purchase kasi ako ng maleta. So, parang ang halaga ata ng 20 kilos na maleta is 1,100 o 1,000 pesos. So, ilalagay ko na lang yung tamang price dito. Nakasama na mismo yung baggage allowance. Okay? So, yun, round trip airfare. Kailangan nyo yun. Then, hindi ko pinakita yung talagang pinaka-round trip na pabalik na naman sa Pilipinas. Dahil, sa tulad na sinabi ko sa inyo, Manila to Brunei. Then, from Brunei, going to Kota Kinabalu. Then, from Kota Kinabalu
Cebu, going back to Manila ang aking flight. So, 3 flights ang gagawin ko ngayon. Next doon, after ng round trip airfare is etravel.gov.ph. Guys, kailangan nyo mag-fill out nito. So, yung link ilalagay ko dyan sa ibaba. Tulad din ng sinabi ko sa inyo before, may QR code dito na lalabas, which is yun yung automatic na yun. Hindi nahahanapin sa inyo sa immigration. Makikita na sa system nila yon. Ang ilalagay nyo lang doon at i-input nyo doon is yung full name nyo, yung flight nyo, kung saan kayo pupunta, and yun lang naman. Yung flight details lang. Ano pa ba? Basta yun, napakadadali lang. Mga basic information lang yung mga kailangan nyo doon. Then, number 3 is yung hotel accommodation. Confirm ba? Confirm hotel accommodation. So, dito, sa pagpunta ko dito sa Brunei, hinanap to sa immigration. Ng Brunei, tinanong yung hotel ko, ganyan. So, binigay ko. Pinakita ko yung aking hotel accommodation. Sinabi ko doon na dito nga ako sa Badia Hotel. Badia Hotel. Basta yun. Ito. So, yun lang naman. And yung last but not the least is yung Brunei INRS portal. Parang e-travel yun. Counterpart yun sa kanila. I mean, di ba sa atin may e-travel? Dito, yung INRS portal. So, yung link ilalagay ko dyan sa ibaba. And alam nyo, yung INRS portal na yan. Wait, ang dami nag-chat. so, yung INRS portal na yan, yan yung medyo stricto. What I mean is yung kailangan ilagay dyan kasi is, wait nga, sign in ko para makita ko at maipakita ko sa inyo. Okay, dito sa kapag ka nag-fill out kayo ng inyong mga information sa INRS portal. So, ilalagay nyo dito yung date of birth, yung mismong gender nyo, yung place of birth, nationality, passport number, place of issue ng passport. So, nilagay ko dun Philippines lang, expiry, yan ang mga ilalagay. Tapos, yung address nyo. Tapos yung occupation nyo. So, sa occupation, depende yan sa inyo kung government employee kayo or whatsoever. But ako, ang nilagay ko, content creator and vlogger, which is yun naman talaga yung occupation ko ngayon. Then, nakalagay dito kung first visit nyo sa Brunei, so sasabihin nyo yes. Kung hindi, edi no. Tapos, traveling on package tour, so nilagay ko dito no. Kasi hindi naman talaga ako naka-package tour. Which means, kapag ka siguro, bago ka pa magpunta, naka-package na lahat, hindi ganon. Dito lang kasi ako naghanap. Okay, so, have you ever used different passport to enter Brunei? No din. Tapos, have you ever been prohibited from entering Brunei? No din. Kasi first time ko pa nga lang. Tapos, nakalagay dito, have you ever been to Africa or South America during the last 6 days? No. So, sana nga punta ako dyan, kaya lang hindi eh. So, no. Then, intended length of stay, ilalagay nyo doon. Very strict. So, nilagay ko doon 4 days. Purpose of entry, holiday ang nilagay ko. So, ang option doon, merong employment, may government, may visit relatives, may others, may business, may exhibition, may in-transit, at may holiday. And holiday nilagay ko, which is, doon naman covered talaga. Mag-holiday ako para mag-vlog, diba? Then, next, accommodation in Brunei. So, hotel ang nilagay ko. May mga option. Kung hotel, residence of friend or relatives, own residence, and not required. Nakalagay doon. But, for sure, ang ilagay nyo dyan is hotel. Kasi turista nga kayo. Then, ilagay doon yung address ng stay dito sa Brunei, which is nilagay ko, Badia Hotel Brunei, Bandar Seri Begawan. Okay? Tapos, ide-declare doon, money carried, kung ilan yung dala yung pera. Hindi ko kasi ito na-edit. Ini-edit ko siya kanina, pero ayaw kasi yung mag-push through. So, ang nakalagay dito na naka-declare sa akin, meron akong dalang 600 pesos. Tapos, 100 USD. So, guys, very strict kasi. So, hindi talaga ako nag-withdraw ng madaming pera. Yun lang talaga yung laman ng aking wallet. Kasi, para nga dito nga ako mag-withdraw. So, yun lang talaga yung laman. Yung USD na yun, just in case, kapag magpapa-money exchange ako, tapos yung 600 pesos is, talagang yun lang yung laman ng wallet ko. So, okay. Tapos, next naman is yung planned date of arrival. So, nilagay ko doon na dating ko dito, February 1. Tapos, number of children na kasama mo, 0. Wala na kasama children. Tapos, last country of embarkation, Philippines. Ang ilalagay doon, that's yung flight number, ganyan, Cebu Pacific. Then, kung kailan ka aalis, tapos kung ano yung next destination country mo, which is ako sa Kota Kinabalu, and Malaysia siya, tapos yung flight number, then yung vessel name, or kung saan ka sasakay. So, sinabi ko, Royal Brunei Airlines. Okay? So, yun lang naman yung mga kailangan doon. And after nun, wala na. Okay? So, yun yung mga need nyo i-ready. Okay? So, ngayon naman, ikikwento ko naman sa inyo yung paglapag ko dito sa Brunei International Airport. So, pagpasok ko dito sa mismong airport, nung lumabas ako ng aeroplano, natuwa ako kasi ang tahimik. Kung gaano kinaingay ng naiya, kinatahimik talaga ng mismong place na to. And yung place ng alam niyo yung kaunti lang talaga yung tao na talagang alam mo na hindi siya ganun kadaming turista ang nagpupunta. But
yun nga, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, alam naman natin ako kaunti pa lang nagpupunta dito. Kaya ngayon ay i-share ko nga sa inyo, okay? So, nung nandun ako sa immigration ng Brunei, naibida ko na sa inyo nung previous clips yung mga tinanong sa akin and nakalimutan ko na siya. Nakalimutan ko na yung mga tinanong sa akin kasi guys, alauna na. So, medyo inaantok na ako. So, very wrong nga lang kasi itong vlog na to. So, ngayon, ang tinanong ata sa akin is kung saan ako mag-i-stay. So, sinabi ko nga yun. Tapos, kung hanggang kailan ako dito. Tapos, kinonfirm lang niya yung mga ganong klaseng information. Tapos, kung ano yung work ko, tinanong pala. So, sinabi ko, content creator and vlogger ako. So, yun, yung mga sinabi ko. Ng mga tinanong sa akin, kasi nakalimutan ko na. Alauna na hindi na nagpo-function ng tama ang aking utak. Talagang gusto ko na magpahinga, okay? So far, yun ang nangyari sa immigration. So, paglagpas natin ng immigration, if flight nyo is Cebu Pacific na ganito ang dating ng 10:45 PM, kasi around 11 na ako nakalabas dun sa mismong lahat-lahat. Kasi sa lahat pa ng mga proseso, okay? So, paglabas natin ng immigration ng Brunei, ang sasalubong sa inyo doon is yung baggage counter agad. Baggage belt. So, kukunin nyo din yung mismong luggage nyo. After nun, mag-exit kayo. Pag exit nyo, meron kayong pwedeng tatlong gawin. Una, is mag-withdraw ng ATM, withdraw ng cash sa ATM. So, pwede kayo doon mag-withdraw. Ako, ang withdraw ko po is 200 BND. So, yun yung pocket money ko dito for 4 days. So, 200 BND yung pocket money ko. Feeling ko naman cash na yun for me. Solo travel lang naman ako. Tapos, pangalawa, bumili ng SIM card kung wala kayong dalang international packet wifi. Okay? So, bumili kayo ng SIM card. Ang presyo po ng SIM card dito is $8. Tapos, yung $8 na yon, meron na yung 2 gig na data. Tapos, meron pang free na 1 gig. So, total na 3 gig. So, parang for me, okay na yon kapag hindi naman kayo hard browsering. Pagka hindi naman kayo nagda-download, ganyan. Pagka nag-messenger lang kayo, kapag ka nag-status lang kayo, kapag ka nagpo-post lang kayo ng photo sa Instagram, and whatsoever, pwede na yan. Okay? So, yun. Then, yung pangatlo is kapag kakakain kayo. Sa oras na ganito, wala sarado talaga siya. Di ba pinakita ko sa inyo, Jollibee sarado, KFC sarado, Coffee Bean sarado, ganun. Pagkapaalis na lang ako ng Brunei, saka ko na lang sa inyo papakita. So, yun lang naman yung mga pwede nyo gawin doon. Pang-apat pala, tumambay. Tumambay or magpa-pick up na. So, yun lang naman ang mga pwedeng gawin dyan sa labas. Then, syempre, pinick up na nga ako. Dito nga kasi sa hotel na to is may libreng pick up tulad ng sinabi ko sa inyo sa previous clips. And nakakatuwa, libre na yun. Nakatipid na ako ng $15. Kasi mayroon silang DART application. Yung parang Grab dito yon sa Brunei. If ever pagpupunta kayo dito, nga pala, mag-download kayo ng DART application. So, ito yung itsura ng logo niya. Yan, color yellow yun. So, yun yung itsura ng logo. And medyo mahal talaga. Medyo mahal talaga yung DART. Kaya natutuwa ako itong hotel is meron siyang free airport pick-up and airport drop-off. O, diba? Nakatipid na ako doon. And so far, yun lang naman ang aking na-experience. Hindi ako guys natakot. I mean, natakot ako bago pumasok dito dahil nga sa mga napapanood ko na vlog. Pero hindi naman pala nakakatakot. Like, yung mga, makikita mo kasi sa mga mukha ng mga staff, hindi sila nakakatakot. I mean, hindi sila istrikto, like nakangiti, ganun. So, matulungin talaga sila. Kaya grabe talagang misconception yung mga na-i-input ng mga tao, nagbablog ditong iba, Diyos ko Lord. But kasi sinasabi nila na worst, ganyan something. Hindi guys, hindi. Okay? Huwag niyong isipin yun. Mababait yung mga tao. At ito pa pala, napakagaling nila mag-English. Ang galing. So far, ito totoo itong sinasabi ko sa inyo I've been to different countries in Southeast Asia and in East Asia. So, kasama na dyan yung Japan, kasama na dyan yung Hong Kong, kasama na dyan yung Singapore, kasama na dyan yung Indonesia, Vietnam, Malaysia, etc. So far, maliban sa Philippines, ang fluent mag-English ng mga tao dito. Nakakatuwa. Ang fluent nila mag-English. Promise, ilalaban ko sa mga sinabi kong bansa, sa mga Taiwan, ganyan, Thailand. Ito, fluent mag-English ang mga taga Brunei. Ang mga Bruneians. Brunei Nation? Hindi ko alam. Basta yun, ang fluent nila mag-English. Basta ang fluent talaga. So, hindi kayo dito magkakaroon ng language barrier at nakakatuwa. Okay? So, yun lang naman ang mga nangyari sa akin sa first day ko ngayon. Magpapahinga na ako, guys. Kasi talagang alauna na dito Ayan nga, 1:25. Okay? So, abangan nyo pa ang mga susunod kong vlog. Okay? So, episode 1 pa lang to ng ating vlog. Napakadami ko pang ipakikita sa inyo na dapat nyong malaman dito sa Brunei. Okay? So, yun lang guys. Again, follow nyo ako sa aking Instagram account at sa TikTok account kapag meron kayong gustong malaman sa akin, mga real-time travels ko and whatsoever. Okay? So, yun lang. Maraming salamat ulit. And I really appreciate you for supporting my vlogs. So, yun lang. Thanks! Wait lang, sayang patanis to. In-order ko pa naman to sa Cebu Pacific. Char Siu chicken. Kainin natin yan. Ayan, sarap po. Kainin natin.
Thank you.